dala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Amen? Hallelujah. Ayan, kung bago pa ako manalangin, no? Kung may mali man po ako, may bigkas dito, or may mali man po ako yung pagkakaliwanag, pwede po akong turuan, pwede po akong ituwid. Kaya alam ko na bago pa lang ako at alam ko na mas matagal po kayo kaysa sa akin. Kaya mas bihasa kayo kaysa sa akin. Kaya ready po ako magpapatuwid po. At thank you po sa lahat-lahat, sa lahat po ng mga makikinig. No? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Ba, Father. Yes, Lord God, amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat ako, Ama, sa pribilehiyo na ito, Ama, na muli mo po ako na ginamit, Panginoon. Muli ko po na magamit, Ama, yung kaloob mo po, Ama. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, nawa, Panginoon ko, gamitin mo lamang, Ama, yung bibig ko na maging mouthpiece mo lamang, Panginoon. At Lord, samahan mo po ako palagi, Panginoon ko. Ikaw nawa, Ama, ang siyang manguna sa akin. Itago mo lamang ako, Ama, sa iyong likuran, O God. Gawin mo lamang ako, Ama, na yung alulod, Panginoon ko. Ama, samahan mo po ako. Gayon din po, Ama, yung mga kapatid ko po, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat sa kabutihan mo. Kahit man sa gitna ng bagyo, sinasamahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Kahit man may bagyo, Lord, andito pa rin namang mga kapatid ko upang sila'y makinig, Ama, na yung mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat, Panginoon. Sa iyo po, Ama ko, ang mataas na papurit pagsamba, karangalan, kadakilaan, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo naming Panginoong Diyos. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen and amen. Ayan. Pinamagataan ko po siya ng God commanded His disciples. Dito po sa Matthew 10 verse 7 to 10. Ang ating Panginoong Diyos bago po na ang ating Panginoong Diyos pinagkalooban niya yung mga alagad niya na ng mga iba't ibang kaloob at pagkatapos ay syempre inutusan niya na yung kanyang mga alagad humayo na sabi dito, hallelujah. Ang pinakauna nating tatalakayin is itong go forth and preach the gospels. Dito po sa Matthew 10 verse 7, ang sabi po dito, hallelujah. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya ang unang utos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga alagad, humayo at ipangaral ang kanyang mga salita sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit ng dumating. Kaya bilang mga alagad ng Diyos na pinagkalooban niya ng kaloob, ng iba't ibang kaloob na magpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos ay inutusan niya na magbahagi, humayo at ipangaral ang kanyang salita. Tayo kaya nagamit kaya natin yung mga kaloob ng ating Panginoong Diyos? Na ipangaral kaya natin sa iba? Meron kayang mga tao na nakakakilala na sa pamagitan ng buhay natin? Isa din ako dito na guilty dahil hindi ako makahayo. Pero pwede naman natin ibahagi rin sa Facebook kung hindi tayo makahayo. Ayan. Pwede natin i-chat sa mga kapatid natin. Kapatid, ganito.
Ang tunay na Diyos ay wala sa mga rebulto imahe, kundi nasa nasa langit. Kaya hindi po talaga hadlang kahit na hindi tayo makakalabas, kahit hindi tayo um kahit man putol yung paa natin, as long as may mga kamay tayo, pwedeng humawak ng cellphone, pwede nating magamit. Ngayon, ano na napaka-high-tech na, pero noon, napakahirap ng buhay ng mga lingkod ng Diyos. Even po ang ating Panginoong Hesus, gano'n din po, humayo din po siya. Even po yung mga alagad niya, napakahirap po yung buhay nila. Ngayon sa atin, easy lang eh. Napaka high-tech na kasi pwede lang natin i-send sa Facebook, pwede rin natin na i-send lang din sa Messenger ng mga kapatid natin. Pero mas maganda kasi yung kapag face to face po natin, nakakausap yung mga tao at nababahaginan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Face to face natin silang nakakausap. Kaya talagang huwag nating sayangin yung opportunity na to na tayo humayo habang tayo makahayo ay humayo na tayo habang tayo makapaglakad. Ayan. At ipangaral din natin yung salita ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay makapagsalita pa, habang tayo ay um, andito pa sa mundong ito. Kaya talagang importante po, kahit man napapanahon man o hindi, ay kailangan po natin ipapangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya nga tayong tayong mga tayong mga pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos na magbahagi ng salita niya para sa kanyang para sa nalalapit ng kanyang pagdating. Kaya patuloy po natin na ibahagi yung salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po tayo manghihina at patuloy din natin palakasin yung mga kapwa natin na nanghihina rin. Kaya pagsikapan din natin na maipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Napapanahon man o hindi, pagsabihan ang mga tao kung ano ang totoo upang magkaroon rin sila ng kaligtasan. Palakasin natin ang mga tao na nanghihina, hindi lamang sa pisikal na nakatawan, kundi pati na ang kanilang spiritual na buhay. Kaya sa buhay na sa pamagitan ng ating matyagang pagtuturo sa kanila. Kaya maging matyaga lang tayo kasi darating yung panahon, kahit man na minsan, parang tayo lang din, no, bago pa lang tayo nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Andun naman yung natin medyo matigas pa yung ulo natin, ang dami pang katanungan, pero maging matyaga lang tayo kasi alam natin na darating yung panahon na makakakilala rin sila sa ating Panginoong Diyos at yun nga, patuloy lang natin silang palalakasin. Ayan, maging matyaga lang po tayo. Ayan. Darako na po tayo sa pangalawa. Ang ating pangalawa ay be a good steward. Maging mabuting katiwala na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya maging mabuting katiwala po tayo sa mga kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito sa Matthew 10 verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen? Dahil tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng iba't ibang kaloob, gamitin natin ng tama
pagalingin ang may sakit, buhayin ang mga patay, 'di ba, yung mga may sakit na kasi tayo bilang mga alagad na ng ating Panginoong Diyos, meron po tayo iba't ibang mga kaloob. May mga tao rin na kapag hinahawakan nila yung isang tao na may mga karamdaman, kayang-kaya nilang pagalingin na sa pamagitan ng panalangin at syempre yung pananampalataya. At yun nga, sa pamagitan kahit hindi rin natin mahawakan, basta ipanalangin rin natin sila, kaya doon po, gagaling rin po yung mga kapatid natin na nangangailangan din ng kagalingan. Ano? At yan, buhayin yung mga patay, hindi lamang ito sa pisikal na buhay, pisikal na katawan, kundi pati na rin po yung spiritual na buhay ng isang tao na kung saan ay kagaya natin dati, buhay nga tayo, pisikal, pero yung spiritual natin na buhay ay patay na po tayo. Ano? Kaya praise God ngayon dahil po tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Diyos. Hindi na tayo matatawag na patay, kundi tayo ay patay na sa kasalanan, tayo ay buhay na ngayon sa righteousness ng ating, sa pamagitan ng righteousness ng ating Panginoong Diyos, ano, na sa pamagitan ng pagligtas ng ating Panginoong Diyos, sa pamagitan na ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ayan. At yun, sabi pa dito na pagalingin at linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kaya tayo na dati tayo ay ngayon, dati tayo makasalanan pero ngayon ay nakakilala na sa ating Panginoong Diyos, tayo pinagaling na sa ating mga kasalanan, tayo pinagaling sa ating mga sakit, lalo na po yung ating spiritual na buhay na tinanggap natin na libre sa ating Panginoong Diyos, ngayon ay ibibigay rin natin ng libre sa ibang tao. Kaya huwag po tayo maging gahaman sa pera, huwag po nating gawing negosyo yung pag-share ng Word of God, huwag po nating gawing pang negosyo yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung pagpapagaling. Kaya talagang mahalaga po talaga na maging maging tapat po tayo, maging mabuting katiwala po tayo sa ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito no sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ayan, kaya bilang mabuting katiwala ng Diyos, gamitin natin ang kaloob ng Diyos sa kapakinabangan ng lahat. Ayan. Ngayon po, next lang naman yung topic natin. Number 3, trust in God in everything. Dito po sa Matthew 10 verse 9 to 10, sabi po dito, ayan, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto o pilak, tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Ayan. Kaya nga, ipagkatiwala natin natin ang lahat sa Diyos at huwag na natin pang alalahanin ang ating kakainin o iinumin o mga susuotin natin kasi tayo mga anak ng Diyos, tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ganun yung buhay natin eh. Ganun yung ano natin na ano kaya yung kakainin namin bukas, ano kaya yung kakainin lulutuin namin mamaya. Andun yung ano natin na kung saan puro tayo question. Ano kaya ano kaya yung susuotin ko? Ano, parang habit na natin yung ganung ugali, yung ganung pag-iisip. Pero ngayon, kumbaga, dahil nga tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Diyos, dahil nga tayo ay nagtitiwala na sa Kanya, wala nang, kumbaga, yung what if sa atin ay natanggal na yon. May what if man minsan, pero hindi po yun nakakagaya sa atin dati na maraming question sa buhay, na maraming what if, na puro pag-alinlangan na kumbaga. Kaya talagang huwag na natin pang alalahanin ang ating mga
kakainin, iinumin o pangsuot na damit dahil bilang Kristiyano, naniwala tayong na that God will provide. Hindi po ba? Kaya talagang alam po natin na ang ating Panginoong Diyos po ay provider po sa lahat. Dahil alam natin na walang anak ng Diyos ang ginutom at namamalimos. Wala man tayong dala na paghahayo pero ang Diyos ang gumagamit ng tao upang matustusan ang ating pangailangan. Hindi po ba? Kaya tunay po na tayo, halimbawa tayo ngayon, nakakaranas man ng kawalan, pero may gagamitin din si Lord. Parang ano kayo yung ano kaya lalo tayo ay nananalangin, Lord, wala ako ngayon, ikaw na po ang bahala. So sa pamagitan ng ating panalangin, alam na yun ni Lord kung ano yung pangailangan natin. Alam na ni Lord kung sino yung taong gagamitin niya. Kaya talagang um, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos kung ano yung kaya niyang gawin para sa atin. At wag po tayo puro mag-aalala na lang na nakapasok sa isip natin, sa puso natin. Kaya ingatan lang din natin yung puso natin, yung isip natin ano. At kaya nga sabi po dito sa sa Matthew 6 verse 31 to 32. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Amen? Alam na alam po ng ating Panginoong Diyos kung ano yung ating mga pangangailangan. Kaya huwag na tayong mag-alala kung ano pa ang ating kakainin, ano pa yung iinumin natin, ano may yung susuotin natin. Kahit anong suot yan, accept ka pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kahit butas-butas yan, accept ka pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kahit na mukha tayong grasa, accept pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos kasi hindi naman nakabase ng ating Panginoong Diyos sa suot lang, sa kutis natin, kundi nakabase siya sa nilalaman ng puso natin, hindi po ba? Kaya talagang wag po tayong mag-alala sa mga bagay-bagay na yan, kundi tayo ay um, kaya alam na po ng ating Panginoong Diyos kung ano talaga yung pangailangan natin. Kaya bakit pa ba tayo mag-alala kung alam naman pala ng ating Ama na nasa langit? Kaya patuloy lang tayo magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Patuloy lang tayo mananampalataya sa Kanya. Patuloy lang tayong lumapit rin po sa Kanya para siyempre, para sabihin din natin sa ating Panginoong Diyos ano yung kulang natin, ano yung kailangan natin. Kaya napakahalaga rin na lumapit tayo, patuloy din tayo magtitiwala sa Kanya. Kasi napakahalaga po talaga yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung mga missionaries, yung mga evangelists, lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga pastors natin, andyan yan, talagang yan sila, talagang hindi yan sila hahayo kung wala silang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya talagang napakahalaga na bigyan natin sila ng kaunting tulong, ganun. Kaya kapag minsan may pumapasok sa isip natin, o nga pala no, para sa kanila to. Kaya talaga andun yung na natulungan rin natin yung mga pastors natin, yung mga evangelists, yung mga missionaries, lahat-lahat ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na humahayo, no? Kaya talagang alam ko lahat kayo ng mga kapatid ko na nandirito ngayon na humahayo rin, pero ako hindi talaga ako makahayo. Kaya pero na lang talaga ako sa Messenger kaya kanina habang nagque-question ako kung nagamit ko ba yung talento na ibinigay sa akin ng ating Panginoong Diyos, na nagamit ko ba, na ipahayag ko ba sa iba. Kaya andun talaga na question ko na, Lord, nagamit ko ba ng tama? Naging mabuting katiwala ba ako? Kaya andun yung panay question. Kaya praise God kasi ng ating Panginoong Diyos, alam ko na darating yung panahon na
ako'y magagamit niya. Nawa patuloy ako palakasin ng ating Panginoong Diyos, ano? Kasi alam ko na hindi naman talaga madali ang humayo po talaga, lalo na kagaya ng ating Panginoong Diyos na nire-reject din ng sarili niyang bayan. Kaya talagang andun na yun, understood na rin yun sa akin. Kaya um, nawa tayong lahat habang nakakalabas tayo, tayong lahat nandirito ngayon habang tayo ay may mga paapa, humayo tayo, My love. patuloy tayo magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayo na ipangaral yung salita niya. Siana. Ayan, kasi ang My Diyos, darling ang ating Panginoong Diyos po ay napakabuti. Hindi Praise po the siya Lord. lahat ng mga kaloob Praise the natin, lahat ng mga kaloob niya sa atin, gamitin natin. Kasi hindi lahat na pinagkalooban ng ganito. Mapalad tayo dahil isa tayo na pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos sa mga ganitong shelter of the Most bagay High, na it finds panglangit, in the shadow hindi of the pang Almighty. sanlibutan. Ano? He Ngayon, said darako to na me po about the tayo Lord, sa ating He application. alone is my Hallelujah. refuge, my Sabi ko place of kasi kagabi hindi ako safety. mag-application, He is pero my nanaginip God, ako. and I trust Nanaginip Him. ako yung application na yan. He will Kaya cover you sinulat with ko His na nagising feathers. ako ng He will 4:30 shelter you a.m. with His Kaya wings. inano ko na lang His ang faithful ating promises are your armor and ating protection. application po dito. Tayo'y Do not be humayo at afraid of the terrors of the paglayin ang night, mga kaloob ng nor the Diyos arrow sa that atin flies in the at day. ipangaral ang Do salita not dread ng the Diyos disease, the patungkol sa stalk in kaharian ng darkness, langit at nor the ibahagi ng walang disaster that bayad strike at sa midday. kapwa natin. A At thousand fall dahil at nga your side, tinanggap 12,000 natin ito are ng dying libre, around you. ibibigay rin natin This to sa evil kapwa will not natin touch ng you. libre Just din. open your Ng eyes bukas sa and see puso how the natin wicked na are ibibigay sa punished. kanila, na If you make ibabahagi the sa Lord kanila, your refuge, no, na walang if bayad. you make Ayan, the Most maging High your mabuting shelter, katiwala no ng evil will mga conquer you, kaloob ng ating Panginoong no Diyos plague at will come near your home, magtiwala at for He will order His angel to protect you mananampalataya tayo sa wherever you go. ating Panginoong Diyos. They Ano, will hold patuloy you tayo up with their hand, magtitiwala sa Kanya, so sa you kung ano won't yung even kaya hurt your niya, foot sa on kung the ano yung stone. magagawa niya sa You buhay will natin trample habang upon tayo ay lions and sumusunod cobras. sa Kanyang You will kalooban, crush habang fierce lions tayo and ay serpent under ginagamit your feet. natin The yung mga Lord kaloob says, niya na I will ibinibigay niya rescue sa those atin. who Kaya love me. talagang I napakabuti will po ng protect ating those who Panginoong Diyos at trust in my name. um, When they call on alam me, ko na I will answer. I ito will be yung with nais them ng in ating Panginoong trouble. Diyos na I bilang will tagasunod rescue and niya honor them. ay I will give them patuloy life tayo and na give them humayo at my ipangaral ang Kanyang salvation. mga salita. Ayan. Amen. At ang ating conclusion naman, no, huwag nating sayangin ang mga kaloob ng Diyos sa atin at gamitin natin ng tama para sa ikabubuti ng iba na nangangailangan. Panatilihin natin na maging mabuting katiwala ng Diyos sa Kanyang mga kaloob niya sa atin. Amen po. Ayan, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, ba, Father. Yes, Lord God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po ako, Ama, sa kabutihan mo po, Panginoon, na kahit ang iksiman ng discussion ngayon, Panginoon, nagpapasalamat pa rin ako, Ama, dahil patuloy ka po, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Ama, nagbibigay sa amin ng mensahe sa mga oras na ito, Lord. Maraming salamat, Ama, sa patuloy mo po na paggabay ng bawat isa, Lord. At sa kalakasan ng pangangatawan, Ama. Thank you, Lord, dahil sa patuloy mo po na um, pagbibigay ng pag-unawa sa akin, Lord, na kahit ilang oras lang po, Panginoon, ay binigyan mo po ako ng mensahe na ito, Lord, na may bahagi sa iba, Lord, na ako yung ginagamit mo at kahit na, Lord, na ang iksi lang ng oras, pero ginagabayan po ako. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. At maiksi lang naman po yung mensahe na ibinigay mo po ngayon, na ipinababa mo po ngayon, Panginoon. Oh, sorry. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat, Panginoon. Kayo po, Ama ko, ang mataas na papurit, pagsamba, karangalan, kaluwalhatian, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, na si Hesus Kristo na aming Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Amen po. Amen.